Hello. Magandang umaga po sa bawat isa. At muli sa ating mga bagong kasama ay welcome po sa gawain po ng Panginoon. So muli tayo po'y tumayo bilang pagbibigay galang po sa salita ng Diyos. Buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng Exodus, yung ikalawang aklat dito po sa Lumang Tipan. Okay, so Exodus chapter 3, verse 1, no? Hanggang sa sumusunod. Akala po lang babasahin, lang pong sundan, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tinawag ng Diyos si Moses. Samantala, habang nagpapasto si Moses ng kawan ng biyanan niyang si Jethro, na pari ng Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Verse 2, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Tingnan ko nga mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit si Moses, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy, Moses, Moses. Ano po yon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, tubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. May pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y muli ay dumako sa panalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kaloob niyong araw na ito ng aming pong pamamahinga, Panginoon. Salamat po na magugol namin ang aming mga sandaling ito sa lugar na ito na kung paanong nais po ninyo na kayo'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Nawa ang pag-ibig pa rin namin sa iyo ang siyang nag-udyok sa amin upang kami po ay sama-samang tumungo sa banal na lugar na ito, Panginoon. At tulad ng sinabi mo kay Moses, Panginoon, na yung lugar na yon, Panginoon, ay ituring niyang banal, Panginoon. Ituring, Panginoon, ang lugar na ito ay amin din pong itinuturing na banal, Panginoon. Hayaan po niyo na kami maging karapat-dapat din naman, Panginoon, sa aming pagharap sa iyo. Iyo po kaming linisin sa lahat po ng aming mga naging karumihan. Ano man ang aming naging pagkakasala po sa iyo, Panginoon, ay patawarin niyo po kami, Panginoon. Buong puso po kami, nagpapakumbaba at aming kinikilala, Panginoon, ang aming pong mga pagkukulang na ito. At muli sa iyong kahabagan, kami po ay patuloy na makikinig ng iyong mga salita. Ayan po ito'y mangusap sa amin sa umaga pong ito. Dali mo kami sa mas malalim na diwa ng aming pong pananambahang ito sa magitan ng iyong pong mga salita, Panginoon. At muli, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang mga sandali pong ito, alang-alang po sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. So, nais ko mong gatan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, the calling of Moses. Ang pagkakatawag kay Moses. Si Moses po ay isa sa mga pangalan na nakatala po roon sa Hebrews chapter 11, doon sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. No? At maging makulay din ang buhay nito pong si Moses sapagkat siya po ay umabot ng 120 mga taon, no? 120. Tunayan, nung siya po'y mamatay, pinagluksaho siya ng buong bayang Israel sa loob ng 1 buwan. No? Bilang pagkilala, no? At pananambitan din, no? Ukol doon sa pagkawala ng kanilang dakilang lingkod ng Diyos na ito. At yung pong ginugol niya sa first chapter ng kanyang buhay ay doon po sa Egypt, no? Maalala ho natin, yung unang bahagi ng kanyang 40 years ay ginugol niya bilang isang Egyptian prince, no? At nung siya ay 40 taon gulang na, ay nilisan niya ang Ehipto at nagawi ho siya doon sa lugar ng kanyang naging biyanang si Jethro, na nabanggit po rito na sa loob din po ng 40 mga taon ay ginugol niya roon ang kanyang buhay sa pangangalaga ng kawan ng kanyang biyanan. Doon na rin po siya nakapag-asawa at
nagkaroon ng mga anak, no? At pagkatapos po nito, dito po sa Exodus chapter 3 na ito, makikita natin na siya ay tinawag ng Diyos mula sa mababang punong kahon na ito na nagliliyab, no? Na misteryosong pangyayari na isang kaganapan na kailanman marahil na hindi ho talaga niya makakalimutan sa tanang kanyang buhay. So, ni siya po ay tawagin ng Diyos, siya po ay 80 years old na, no? Kaya nga yung paggugol niya ng 40 mga taon bilang tagapangalaga ng kawan ng kanyang biyanan ay dito ho natapos, no? At siya naman ay magiging tagapangalaga ng kawan o ng bayan ng Diyos, no? Na siya na nga po magiging instrumento sa pagkakahango, no? Sa pagkakabihag nito pong kanyang mga kababayang itong mga Israelita sa loob ng mahabang mga panahong pananakop at pangalipin ng mga Ehipsyo sa kanila. Amen, no? Para bigyan lang tayo ng little background, no? Doon sa buhay po nitong si Moses, dito po sa pagkakataong ito, 80 anyos na siya nang siya po ay tawagin ng Diyos. No? And the remaining 40 years ay ginugol niya bilang isang lingkod at pinuno ng bansang Israel. Palakpakan muna nga ho natin si Lord. Okay? Well, tayo naman, no, sagana din namang atin, meron tayo din mga unique experiences sa paanong tayo po ay tinawag ng Diyos. No, hinati ko po ito sa 4 na bahagi. Ito pong kabanatang ito, ukol doon sa pagkakatawag ni Moses. Una, ito pong Moses calling, no, pagkakatawag ho ng Diyos sa kanya. At yung ikalawa po ay yung pong misyon na gagampanan ni Moses at yung pangatlo ay yung pong objection na ginawa ho ni Moses at yung pang-apat ay kung paano ho siya tinugon ng Diyos sa kanyang mga pagtutol. Okay? Ayan. Tingnan natin ating mga katabi. Ayan. Maganda ba ang kanyang aura ngayon? Okay. Ayan, para panggising sa atin. Okay? Amen. Tingnan nyo, nagising kayo. Nakita nyo na yung katabi nyo. So, isang bahagi nitong pagkakatawag ng Diyos sa atin, kay Moses, ay talagang natatangi rin, no? Sapagkat God calls us by name. Okay? Tinawag po siya sa ganang kanyang pangalang Moses. Alam po niyo ba, ang ating makalupang pangalan ay siya rin ating magiging makalangit na pangalan? Ha? Alam niyo ba yan? Yun din ang magiging pangalan natin. Kung ano man nakatalaan na nakarehistro tayo doon sa talaan ng mga taong may pananampalataya sa Diyos at yung mga talaan ng mga taong pupunta doon sa buhay na walang hanggan ay siya rin atin ng mga pangalan. Amen po ba? Ayan. Kaya siguraduhin natin, tayo po ay nakarehistro sa langit. Amen. Di ba? Ayan. At magsisimula ho yung ating pag-register na yon, no, sa sandaling si Kristo ay nasa puso po natin. Amen. Hindi naman titingnan ng Diyos kung ano yung itsura natin eh. Hindi rin titingnan ng Diyos yung estado natin sa lipunan. Mayaman ka ba? Mahirap? Nakapag-aral ka man o hindi? No, ang mahalaga ay titingnan ng Diyos ating pagharap sa Kanya kung si Kristo ay nasa ating mga puso. Amen. So, God calls us by name, no? Maging si Abraham, di ba? Nung siya'y tawagin ng Diyos, ay tinawag din siya ng Diyos sa ganang kanyang pangalan. Kung maalala din natin si Paul, no? Nung sa panahon, yung masiding nagnais niya na wasakin ang Kristyanismo nung kanyang kapanahunan, nag-request po siya ng sulat para doon sa kanyang nais, no, na dapin ang mga Kristiyano doon po sa Damasco. No, at habang siya po ay babagtas po roon upang sa layuning ito na wasakin ng Kristyanismo doon sa lugar na iyon, ay meron dito niya na-encounter ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. No, kaya siya tinawag din sa kanyang pangalan, Saulo. Nung una ay Saulo ang kanyang pangalan, di ba? Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig?
Amen. So, gayon din tayo, no? Hindi nga lang natin marahil katulad ng mga ganitong uri ng experiences tulad ng kay Moses at sa iba pang mga lingkod ng Diyos na directly yung tinig ng Diyos ay atin hong napakinggan na tinatawag niya tayo. Amen po. No? So ang Diyos ay maraming paraan para ho siya'y mangusap sa atin. Di ba? Sa direct ng pamamaraan. Kaya nga tayo may kanyang mga salita. No? Ito ang direct ng paraan ng Diyos upang pangusapan niya ang tao. Okay? Maaari din siya mangusap, no, sa mga ganitong uri ng mga sitwasyon o pangyayari sa mga misteryosong mga karanasan tulad nito. Di ba? Maaari din siya mangusap sa magitan ng pangitain, panaginip, amen? O sa ibang mga tao na maaaring maging kasangkapan ng Diyos para tayo'y kanyang pangusapan at tawagin. Amen po, nandiyan po tayo. So God calls us by our name, no? Kung anong pangalan natin ngayon, ay isa ring pangalan natin doon sa langit. Kung tayo po itutulon doon. Tanong nga sa katabi mo, pupunta ka ba ng langit? Parang nagdududa ka. Okay? Amen! So, yung sinasabi naman ng Bible, ang langit, ang tunay nating bayan. Di ba? At kung maalala niyo yung parabola ni Kristo tungkol doon sa mayaman at si Lazaro, di po ba? Nakakilala, matapos mamatay yung kapwa sila, di po ba? Nakakilala ng mayaman si Abraham di po ba? Amang Abraham. Di ba? Siya ay nandun sa kabilang buhay, pero sinitawag niya si Abraham. Di ba? At si Lazaro, sabi roon, ay hindi man mabanggit yung pangalan ng mayaman, ay yung pangalan ni Lazaro ay binanggit po roon. Naalala niyo po yan? Basa po natin yun sa Luke chapter 16, verse 19, hanggang sa mga sumusunod. No, na kung saan na si Lazaro daw ay nagtiis ng kahirapan nung siya ay nabubuhay sa daigdig, na ngayon ay siya raw po ay inaaliw doon, sabi ni Abraham. Amen, no? So, naway magkita-kita po tayo ron. Amen po? Mauna ka na, Pastor. Okay? God called us by our name. So sabi sa verse 4, nang lalapit si Moses, sinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. At ang sabi, Moses, Moses. Amen. Madalas mabanggit po natin na kung pag tumatawag ang Diyos ay 2 beses na binabanggit po yung pangalan ng tao. Okay? Amen. Pangalawa, no? Ang tawag na ito ng Diyos sa kay Moses ay very unique experience, di po ba? Napaka-unique yung experience nito. Kakaibang at natatanging karanasan ang naranasan po ni Moses. So, gayon din tayo, di po ba? Bawat tayo, pagkakatawag ng Diyos sa atin, ay meron tayong mga conversion stories, di po ba? And that story, para sa Diyos was unique, no? Kakaiba, no? Sa kakaibang mga taong o mga kapatid na nakaranas din ng pagkakahikayat natin kay Kristo. Amen? Purihin po ang Panginoon. It's a unique experience, di po ba? Kakaibang experience na makilala natin si Jesus sa buhay po natin. Iba yung traditional Jesus di po ba? Na ating kilala noon, no, sa dati nating pananampalataya. Iba pa rin yung biblical Jesus, no, na kaya yung sinasabi ng Biblia, the man behind this book. Sino? Si Kristo. Amen po ba? Yan. Yung tradisyon kasi batay lang sa salaysay, kwento, haka-haka ng tao, pero iba ho yung biblical, no, revelation ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na maranasan natin siya sa ating pambuhay. Okay? Iba yung Kristo ng tradisyon, iba rin yung Kristo ng karanasan. Amen po? Yan. So, napakasarap na maranasan mo si Kristo mismo sa iyong puso sa iyong buhay. Pangatlo, itong pagkakataon ng Diyos kay Moses ay God speaks to us in mysterious ways, no? Dito, nakakita ni Moses, no? Nagtataka siya. Kataka-taka. Di ba?
na merong puno roon na nagliliyab pero hindi natutupok. Ano ha? Yan. So, yun ang pala yung paraan ng Diyos para siya ay pag-usapan sa ganitong misteryosong paraan. Di ba? So, ganyan din, no? Ang plano ng Diyos, minsan may yung mysterious plan ng Diyos sa tao ay talagang katakataka, mahiwaga, di po ba? Gaya na yung sinabi nga ni Paul doon sa Ephesians chapter 3, verse 1 hanggang sa mga sumusunod na mga talata ron, yung lihim, yung tungkol doon sa lihim na panukala ng Diyos, no, na noong pa man ay nalihim sa tao, na ngayon ay inihahayag itong lihim na ito, at ang lihim na panukala ng Diyos na ito ay pag-isihin kay Kristo ang mga Hudyo at mga Hentil sa iisang katawan. Parang mahiwaga nga, no? Kung iisipin natin, lalo kung tayo'y bago sa pananampalataya, isipin natin kung ano yung lihim na panukala ng Diyos na isa sa katuparan niya sa pamamagitan ni Kristo na ang mga Hudyo at mga Hentil ay bahagi pa rin doon sa tinatawag nating spiritual na pamana na noon pa man ay ipinangako na ng Diyos sa lahat ng mga taong sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tingin nyo nga ho yun. Kaya nga hindi na saganang atin, yung mga hiwaga na binibigay ng ilan sa marami, ay mananatiling hiwaga yon. Hanggat hindi nila, no, na nabubuksan ang kanilang spiritual na buhay, no, ay hindi nila maunawaan ng mga patungkol sa mga hiwaga at lihim na mga panukala na ito. Pero sa mga kinakasihan ng Espiritu Santo, ito ang nagbibigay sa atin ng pangunawa para maunawaan natin ang mga lihim na panukala ng Diyos. Amen po ba? And the Spirit speaks itself, no? No, siyang nagtetestimonya, no, na siyang sumasaksi sa lahat ng mga lihim na ito. Kaya nga hindi na magiging lihim ito kundi ito ay magiging isang kapahayagan na revelation. Hindi na mystery. Amen po ba? Nagiging kapahayagan sa lahat ng mga taong makakaunawa. Okay? Kaya nga sinasabi, walang nakakaunawa sa Diyos, liban sa sariling Espiritu ng Diyos. Gayun din. No? Tayo mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay nauunawaan yung mga hiwaga ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 2. Amin po ba? Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan ng mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. That's the work of the Holy Spirit. Di po ba? Yan ang gawain ng Espiritu Santo na binigay ho ng Diyos sa atin. Di ba? Kung babasahin natin ng Biblia, no, ang more ang na-highlight doon ay yung God the Father. Amen po ba? Nung dumating yung New Testament times, di po ba, yung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, ang higit na na-highlight doon ay si Kristo. Amen po ba? So, titingnan lang natin yung mga takbo ng pangyayari. Nung si Kristo ay kailangan lamang gampanan ng kanyang dakilang mission dito sa lupa. Pero matapos yun, ay umakyat na ho siya sa langit. Amen po ba? Ngayon, sino magpapatuloy ng kanyang mga sinimulan, mga gawain? Di ba? Yung kanyang mga tagasunod. Di po ba? Kaya nga siya nangalap ng mga disciples di po ba, nung una? And later on, ay kanya itong mga isinugo, kaya tinawag silang mga apostol, mga isinugo. Amen po. Andiyan po tayo. At magpangandang gayon, that's the work of the Holy Spirit, di po ba? Nahintayin ninyo ang pagbaba ng Espiritu Santo. Sabi, huwag kayong alis ng Jerusalem hanggat hindi nyo natatanggap yung bautismo ng Espiritu Santo. No, at magpahanggang ngayon, no? Saganang ating kapanahunan. No, yung umiiral pa rin na kung saan ay madalas na ating pong napapawalang halaga itong ikatlong persona ng pagka-Diyos ng Diyos, ang Espiritu Santo. Amen? And the Holy Spirit, no, ay nangungusap sa atin, maging sa puso po natin. Okay? And the Spirit itself speaks to us right now, no, sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen po ba? And the same Spirit na nagbibigay sa atin ng pangunawa para mapagkinanlan kung tama yung pinapangaral ni pastor o hindi. Okay? Nakukuha niyo po yan?
So, tingnan yung mga gawain ng Espiritu Santo sa buhay ho natin mga mananampalataya. At naunawaan natin na yung mga sinasabi natin at naririnig natin mga katotohanan ito mula sa kanyang mga salita ay nauunawaan ng mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Amen po. Kaya hindi na ito hiwaga sa atin. Ano yung sinasabi ni pastor na yan? Napakahiwaga, napakalalim. Amen. God speak to us in mysterious ways. Purihin po ang Panginoon. Parang kanta yun ah. Hindi ba kanta yan? Palakpakan muna natin si Lord. Glory be to God. Amen. Next. Okay. Sa kalawang bahagi naman, ito naman ang mission ni Moses. No? So, God called us for a mission. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos para sa isang misyon. Okay, misyon kailanman hindi ho para sa iba at hindi magagawa ng iba, kundi ikaw lang. Okay? Amen. So generally, tayo mga tinawag ng Diyos sa atin ay yan naman, yung sinasabi natin Great Commission natin. Bago umakyat si Kristo ay nagtagubilin siya sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga apostol. Ang sabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit sa lupa ay binigay na ng Diyos sa kanya. No? Kaya siya ay nag-atas sa kanila na sila'y humayo at mangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ni Kristo. Na yung mga taong sasampalataya ay maliligtas, samantalang yung mga taong tatanggi ay mapapahamak. Naalala niyo po yun? Matthew chapter 28, verse 19, hanggang sa susunod, maging sa Mark chapter 16, mababasa po natin yon na hindi na sinabi ni Kristo, sa magitan ng kanyang pangalan na magtataglay sila ng kapangyarihan ng Diyos, na yumurak sa kapangyarihan ng kaaway, amen? At yung mga batungan ng kanilang mga kamay ay magsisigaling sa kanilang mga karamdaman. Okay. So, kay Moses, ito ang kanyang magiging misyon na ni-reveal ng Diyos sa kanya. So, dito sa chapter 3, verse 7 to 10, ito po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Di ba? Yung panahon ni Moses, di po ba, na medyo naging threat, dahil yung mga Israelita dumadami. Di ba? Naalala niyo yun? Sa mga unang kabanata na ito ay naroon ang istorya na yon na naging banta ito sa mga Ehipsyo dahil ang bilis manganak ng mga Hebreye. Di po ba? Kaya nga pinapapatay yung mga di po ba? Yung mga bata noon. Kaya nga si Moses tinakas ng kanyang mga magulang, di po ba? At pinaanod, di po ba? Sa isang basket doon sa ilog, di po ba? At nakuha siya ng, prinsesa na anak ng paraon. Amen po ba? Diyan po tayo. Kaya siya napunta ron eh. No? So, anong nangyari dito ay, ito ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Ito yung 80 years old na siya eh. No? Marami nang nangyari doon sa nakaraang 80 years ng kanyang buhay. Pero sabi rito, sabi ng Diyos, na labis ng pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko, ang hirap na kanilang tinitiis, So, ang Diyos ay, He is a covenant God, Siya ang Diyos ng tipan. Pag siya'y nakipagtipan, sa sino mang tao, gagawin niya yon. Amen po ba? Ano man ang mga mangyayari sa mga susunod na mga ay tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Amen po ba? Yan. Kay Abraham, yung tinatawag natin unconditional promise po yun eh. Ibig sabihin ng unconditional, kay sumunod sa Abraham o hindi, gagawin pa rin ng Diyos ang anumang kanyang binitawang pangako. Okay? Iba yung conditional. Kung, yan, pagkakabasa tayo, kung ikaw ay patuloy na susunod sa akin, pagpapalain kita. Amen po ba? Yun yung mga conditional promise. Amen po? Diyan. So,
Noon pa man, no, ay itinalaga na ng Diyos ang mga mangyayaring ito, okay? At tinawag niya dito sa kapanahonan ito pong si Moses upang hanguin sa pagkakaalipin ang kanyang bayan doon sa bansang Ehipto. Na noon, ito ho yung pinakamakapangyarihang imparyo noong panahon na yon. Okay? Amen. Wala nang amen. So, anong nangyari? Sabi rito, alam ko, ang hirap ng kanilang tinitis, narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila ay iligtas. So, typical principle, no? So, ganun din tayo, no? Sa kalagayan nating spiritual, lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Amen po ba? For all have sinned, no? Sa lahat daw ay lahat ay nagkasala. Sabi mo sa katabi mo, nagkasala ka. Ako rin. Tayong lahat. Amen po ba? Lahat ay nangagkasala. At walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Di ba? At hindi lang tayo, mga nagkasala, kundi alipin tayo ng kasalanan. Kung ano ang dikta nito, yon ang sinusunod natin. Dahil alipin nga tayo, sunod-sunuran tayo. Kung ano ang dinidikta ng kasalanan sa atin, kaya tayo ay mga alipin ng kasalanan. Amen po? At ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, no, for the wages of sin is death. Kaya tayo mamamatay. Yan ang dahilan kung bakit namamatay ang tao dahil sa kasalanan, taglay-taglay ng tao. Okay? So, yung kamatayan yun, hindi lang physical, kundi spiritual at eternal. So, alam ng Diyos na patungo ang tao dito sa eternal destruction na ito. Okay? From here, makikita natin yung typical principle kung bakit bumaba ang Diyos upang tayo po ay, iligtas. Sa parusa ng kasalanan, ano po yun? Yung kamatayan. Okay? Nakukuha po natin? Yan. Alam niyo, ang Old Testament, laging may connection ho yan lagi sa atin, kahit sa bagong tipan. Hindi naman mahirap unawain ang salita ng Diyos no? Mahirap lang to doon sa mga patay ang espiritu. Pero doon sa mga buhay ang espiritu, napakadaling maunawaan ang salita ng Diyos. Amen po? Yan. Okay? So, makita natin dito sa sinabi ng Diyos, kaya bumaba ako upang sila ay iligtas, ilabas sa Ehipto. Ang Ehipto ay simbolo ng pang-aalipin. Okay? Simbolo ng sanlibutan. Okay? Simbolo ng kasalanan. Okay, nandyan po tayo. Yan, sabi, at ihatid sa lupaing mainam. Okay. Noong mga Old Testament times, di po ba, ang pagpapala ng Diyos ay more on earthly blessing. Amen po ba? Pero hindi nalilimitahan doon. Alam natin na sila'y bayan ng Diyos ay sila rin itinakda roon sa kawalang hanggan. Pero makikita natin dito, itong makalupang mga pamanang ito, sinasabi rin ito, na ihatid sa lupaing mainam. Amen? So tayo ay hindi umaasa na makalupang pagpapala lamang, kundi doon sa pangwalang hanggan, sabi sa Hebrews. Di po ba? At yon ang ating hinihintay, yung pag-ampon ng Diyos sa atin upang dalhin tayo ng Diyos doon. Sa bahay ng aking amay, maraming silid. Kung hindi ganon, ay sinasabi ko sana sa inyo, at paroroon ako kayo, paparoon ako upang ipaganda ko kayo ng matitiran. Amen? At pag naipaganda ko na kayo, ako'y babalik upang kayo'y aking pagsama sa aking naipaganda. Purihin po ang Panginoon. Yan ang sinabi ni Jesus na nangakong hindi ho mapapako. Sigurado yan. Okay? Amen po? Yan. So, ano nangyari? So, lumainin sa na malawak, mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng Kananeo, Hiteo, Amoreo, Pereseo, Hibita, at Jebusites. Okay? Sabi mo, narinig ko ang pagdaing ng aking bayan, nakita ko ang pangaping ginagawa sa kanilang ng mga isyo, kaya't papupuntahin kita. Okay? Papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Diba? Kaya tayo isinusugo rin naman ng Diyos. Okay? Amen po. Nung dumating si Kristo, natanong niya yung mga tao na litot lupaypay, para silang tupa na walang pastol.
Amen. People need the Lord. Di po ba? May awit nun eh. Tingnan natin, tanawin natin ang mga taong na sa labas ng kongregasyon na ito. Umaaring isa tayo doon, no? Na tayo ligaw, malayo sa Diyos, wala tayong pag-asa. At patungo tayo doon sa walang hanggang kapamakan, sa sandaling tayo mamatay sa ating mga kasalanan. Okay? Pero salamat sa Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tingin niyo po yun? Ang pag-ibig ang nag-uudyok sa Diyos para isugo niya. No? Ito pong si Moses. No? Na noon ay magiging kasangkapan niya upang ilabas, hanguin sa pagkakaalipin ang kanyang bayan. Purin po ang Panginoon. Amen. So, dahil din, sinusugo kayo, sabi, sa gitna ng mga asong gubat, di ba? Ibahagi niyo ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng pagliligtas ni Kristo, at sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao sa Kanya, at sila ay maliligtas. As simple as that. Yun po ay libre. Amin po ba? Yamang daw po tayo tumanggap ng walang bayad, magbahagi tayo ng walang bayad. Glory be to God, no? So, kinukonekta lang natin ang mga pangyayari pong ito doon sa plano ng Diyos sa kanyang pagliligtas, and that's our Great Commission, di po ba? Yun ang ating mission. Hindi tayo nandito para lamang umupo. Amen po ba? Sana sinabi ng Diyos sa kanyang mga sinugo, maupo kayo at mangaral ng mabuting balita. Ano sabi doon? Humayo. Hello? Humayo kayo sa buong sanlibutan. Tingnan niyo yung scope ng gospel, buong sanlibutan. At yung connection sa muling pagbabalik ni Kristo, at yung kawakasan ng kahabagan ng Diyos, ay may kinalaman doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi, at ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa upang ito'y makilala at marinig ng lahat sa kadarating ang wakas. Matthew chapter 24. Amen. Di po ba? So doon mangyayari yung kaganapan na ninalayo ng Diyos ukol sa ating kapanahonang ito. Okay? So ito ang mission ni Moses, no? Na siya rin yung mga ating mission sa atin sa kasalukuyan. Akayin natin ang mga kaluluwa patungo sa paanan ni Kristo. No? Kasi pag mapapahamak yung mga yan, di po ba? Lagi tayo magkaroon ganong klase ng puso sa mga kaluluwang ligaw. Di ba? Okay? Pangatlo, hindi naging madali kay Moses na tanggapin agad yung sinasabi ng Diyos na ito sa kanya. No? Dito sa mga ilang mga tala na kung saan ay nagkaroon siya ng pagtutol doon sa sinasabi ng Diyos sa kanya ukol sa misyong ito na kanyang gagawin. Okay? So, yung unang objection ni Moses, sabi rito, sa verse 11, okay, sabi niya rito, okay, sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Paraon? Kung titingnan natin, dati naman siyang taga roon eh. Amen po ba? Itinuri nga siyang anak ng prinsesa eh, na anak ng Paraon, di po ba? Pero yun ang kanyang no? Kasi nga sa loob siguro ng 40 mga taon na naging shepherd siya. Di po ba? From being a prince to nag-shift siya na-demote siya from being a shepherd. Pero yun ay plano ng Diyos sa kanya. Amin po ba? Hindi niya alam na inihahanda siya ng Diyos sa mas malaking gampanin at gawain. Kaya huwag niyo mamaliitin ang ating mga sarili. Tricycle boy lang po. No? Minsan gaya ng pagtanaw natin sa ating mga sarili. Tama? Tema yung katabi mo. Yan. Sabihin mo, huwag kang magkaroon ng mababang pagtanaw sa sarili mo. Yan. Yan kasi, ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumutol itong si Moses eh. Sino ako doon? Ako isang hamak na pasto lang. Haharap ako sa pinakamakapangyarihang tao.
Di ba? Hello, diyan po tayo. So, isa sa mga dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos. Nang sabi ito sa 1 Corinthians chapter 1, pinili ng Diyos sa yung turing ng sanlibutan ay mahina para hiyain yung itinuturing na malakas sa sanlibutan. No. God chose the weak to shame the wise. Amen po ba? To shame yung weak, the strong. Di ba? Mali pala, wise, ano? Pinili ng Diyos, yung sa turing ng sanlibutan ay mangmang. Fool. Di po ba? Mangmang, di nakapag-aral. Di ba? To shame the wise. Di ba? Yung mga tinuturing na matatalino, mga pilosopo, no? Mga henyo. Amen po? Mas yung pinipili ng Diyos yung mga para hindi ka magmalaki. Di po ba? Hindi tayo magmalaki sa harapan niya. Galing tayo roon. No? Makita natin ating mga sarili na tayo yung mga scratch. Amen po ba? Hello? So, yan ang isa sa mga dahilan na magkaroon siya ng pagbaba ng kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Yan. Nagkaroon siya ng ganung uri ng insecurity sa kanyang sarili. Gayong dati, kasi 40 years, parang nakalimutan niya na yung ganyang klase. Yung lifestyle niya roon, nung siya naroon sa palasyo, ay hindi katulad nung 40 years na ginugol niya doon sa pagpapastol. Di ba? Hello, nandiyan po tayo? Minsan ganyan tayo, di po ba? Minsan, sa pag-aaral, di po ba? Parang nakalimutan na natin yung mga pinag-aralan natin dahil doon sa haba ng mga panahong nagugol natin sa isang trabaho. Di po ba? Minsan, hindi naman yung pinag-aralan natin umangkop doon sa ating trabaho. Di po ba? Totoo hindi. Nakalimutan din natin Hello? So si Moses, isa sa rin sa mga dahilan kung bakit siya tumututol, kasi nakapatay siya Naalala niyo po? Hindi lang yung problema ng kanyang pagbaba at ng pananaw niya sa kanyang sarili, kundi yung tinatawag na guilt. Di po ba? Nagkaroon siya nung ganung uri ng damdamin na siya ay makasalanan. Nakapatay ho siya Tama po? Minsan nag-aaway na inaapin ng Egyptian pinatay niya yun Amin po? Akala niya walang nakakita sa kanya Di po ba? Isa yon sa bumabagabag, kung bakit din siya tumutol doon sa sinasabi ng Diyos. Amen po ba? So tayo rin, maring yan parang, bumabalik sa atin yung mga dati nating mga ginawang napakalaking kasalanan. Na siya rin na parang na tayo na magiging epektibo ba ako ganun akong klaseng ng tao? Amen po? Yan. Sabi, pinili ng Diyos, yung sa turing ng sanlibutan ay mga hamak. Para iyain yung mga tinuturing ng mga dakila. Okay? Maaring sa mata ng tao, maaring hindi tayo maging importante. Pero sa paningin ng Diyos, napakahalaga natin. At walang makagagawa ng kanyang mga ipinagagawa maliban sa atin. Na hindi magagawa ng iba yun. Kaya wala tayong basta mahanga sa iba. Di ba? Kaya nga sinasabi, mga lesser gifts, di po ba? Na hindi naman pinapansin, pero may function sila. Pero sila? Kapaki-pakinabang at epektibong nagagamit. Di po ba? Hello, sa bahagi ng katawan ni Kristo. Tama po ba? May mga parte ng katawan na hindi naman kapansin-pansin. Tama po? Pero nagagamit sila. Meron sariling mga function sila. Huwag natin silang pagpupunahin at huwag natin silang husgahan. Okay? Hello? Tayo muna ho tayo. Sige. Tayo lang ho tayo. Sige. Yan. Okay. Salamat po. Yan. Medyo natutulog na yung mga ugat natin. Parang gusto yun ng pumikit
Mainit ba? Mainit, no? Okay? Ito ang lesson sa atin. Baguhin natin ang ating mababang pagtingin sa ating sarili. Pinili tayo ng Diyos mula sa karamihan, amen po ba? At napakataas ng pagtingin ng Diyos sa atin. No? Na yung maaring sa mundo ay wala tayong ganong uri ng value o halaga, pero sa Diyos ay napakahalaga mo. Amen po ba? Napakahalaga mo sa gawain ng Diyos. Okay? Kalimutan na rin natin yung bumabagabag sa atin, no? Yung ating mga nakalipas na mga pinagdaanan sa buhay. Wala na yun eh. Amen po ba? Pinatawad na tayo ng Diyos doon. Amen po ba? Sabi, pinatawad tayo ng Diyos. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. No? At yung ipinantubos sa atin, hindi gaya ng mahalagang hiyas, tulad ng ginto, pilak, no? Kundi mismo ang buhay ni Kristo. Kaya, mahalaga ka. Amin po ba? Yan. Huwag mong sabihin sa sarili mo na hindi tayo mahalaga. Oo nga, maaaring sa ibang tao, ganun ang maging palagay sa atin. Amin po ba? Pero sa Diyos ay mahalaga ho tayo. Purihin po ang Panginoon. Kaya ano sinabi ng Diyos sa kanya? God told Moses that He will be with him and will bring him back to Sinai. Tingnan niyo po yun, ang Diyos na ang nagsasabi nun. Alam na ng Diyos, di po ba? Na siyang may alam ng lahat ng bagay. Hindi pa nangyayari, alam na ng Diyos na mangyayari yun. Tingnan niyo po yun? Siya ay gagamitin ng Diyos para hanguin ang bayan yun, para bumalik sa sana, makakabalik siya. No, ina-assure na ng Diyos na makakabalik siya roon para siya ay doon sambahin ng kanyang bayan. Doon sa bundok na ito. No, na kanilang naging encounter place. Amen. Andiyan po tayo. Yan. So, yun ang na-assurance ng Diyos sa kay Moses. Okay, pangalawa, objection, Your Honor. Diba? Verse 13, sabi niya, sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita, sasabihin ko sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos, ng aming mga ninuno. Ngunit ano pa ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? A question of authority. Amen? Diyan po tayo? Yan. So, minsan maaaring, tulad ng aking sinabi sa nakaraan, di po ba? Minsan may mga taong question sa atin, anong otoridad mo kung bakit ka nangangaral na yan? Di ba? So sabi ni Kristo, di po ba? Lahat ng kapangyarihan, all authority and power, di po ba? Ay binigay niya sa akin sa langit at sa lupa. Kaya yung authority and power nito ay binibigay niya, amen po ba? Sa kanyang mga sinusugo. Di ba? So, siya ang magiging representative ng Diyos eh. Ganyan yung sinasabi ng Diyos sa kanya eh. Okay? Ikaw magiging representante ko. Ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Ang Diyos na lumikha ng sansinukob. Di ba? Kaya nga sinasabi niya, sabihin mo na ikaw ay sinugo ni ako nga. I am the great I am. Amen. Pag sinabi natin, nakakarinig mo, nababasa tayo, I am, it means God. Amen. The eternal God. The self-existent one. Siyang nabubuhay sa ganang kanyang sarili. Yun ang ibig sabihin ng I am. And the same thing, the same statement na sinabi ni Kristo doon sa John chapter 8, I am that I am. Bago pa sa Abraham, ako'y si ako na. Tingnan niyo yun. Kaya yung mga I am statement ni Kristo, pagpapakilala kung sino siya. Noong pa man, siya ay siya na. Amen po ba? I am the way, the truth, and the light. Di po ba? I am the light of this world. I am the Alpha and the Omega. I am
no, the bread of life. I am the good shepherd. Amen. So, yun yung sinasabi, di ba? Sino yung authority kanino authority yung meron? Di ba? Sinabi natin, sa Diyos. Di ba? Wala nang silang ron. Wala nang tututol doon. Amen. Okay. I am the great I am. So, hindi pa natapos doon, no? Next objection ni Moses. Andiyan po tayo? So, he insists that the Israelites will not believe him, no? Ipinagigiitan niya na yung mga Israelitang ito, hindi naman ako pakikinggan ito hindi sila maniniwala. Okay? Kaya anong sinagot ng Diyos sa kanya? God shows Moses how the Israelites will believe him. No, ipinakita ng Diyos kay Moses kung paano siya paniniwalaan ng mga Israelita. Okay? Para sila'y maniwala, ano sabi ng Diyos sa kanya dito sa verse, yon, sabi, chapter 4, verse 1. Okay, tinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano yung hawak mo? Tanong na sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses, ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh, at inihagis nga ito ni Moses sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Baka siya matuklaw Verse 4, sinabi sa kanya ni Moses, hawakan mo ang buntot ng ahas. Hinawakan nga ni Moses at ito'y naging isang tungkod muli. Tingnan niyo po habang siya'y tumutugon doon sa sinasabi ng Diyos, nangyayari ang mga bagay na ito. Amen. Okay? Ganyan ang gagawin mo para maniwala nagpakita ako sa iyo, ang Diyos na iyong ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Tingnan niyo po yun. Ano ba sinabi ni Jesus? Nung sinusugo niya yung kanyang mga apostol, signs and wonders, di ba, shall follow you. Di ba? Susunod sa inyo ang mga tanda ng kababalagan at mga mirakulo. Himala. Amen po ba? Naniniwala tayo, si Jesus ay noon, ngayon, at siyang darating. Amen po? Yan. Kaya kung ano yung sinabi niya, siya rin. No? Mawawala ang langit at lupa, pero ang kanyang mga salita hindi magkakabulaho yon. Kung ano yung sinabi niya, ay mangyayari ho yun. So, kahit si Kristo, no? Kaya nga, doon sa Acts chapter 2, isa sa mga nilalaman ng sermon ni Pedro, ay yung ungkol doon sa authenticity ni Jesus Christ. Pag sinabi natin authenticity, ay yung pong patunay na siya nga ay sinugo ng Diyos. Di ba? Kaya ang mga kababalagan at mga mirakulong ito ay magiging palatandaan na tunay ngang sinugo ng Diyos ito pong si Moses. Yun ang magpapatunay. Amen po? Amen. Tayo rin, no? Tayo ang makapagpapatunay na talaga ang Diyos ay gumagawa ng himala, no? Para baguhin niya ang isang katulad natin. Isipin niyo yun. Paano niya babaguhin ang isang ganitong klase ng tao? No, na ayon sa pagkakilala ng marami sa atin, ay hindi tayo katulad ngayon. Di ba? Kaya tayo ay makapagpapatotoo na yung mga mirakulo ng Diyos na nangyari sa atin dahil naranasan natin yon. Hello? Hindi lamang yung mga pisikal na mga karamdamang tayo nakaranas ng pisikal na kagalingan, di kamalaan ng Diyos. Amen po ba? Kundi yung nabago tayo. Di ba? Amen po? Tututol pa ba sila roon? Di ba? Kung tayo mismo ay nakaranas no. Okay? Amen. So, yun din ang mga ginawa, kahit ng mga apostolin, mga wala na si Kristo at sila ng mga nagministeryo, nagmission sila, signs and wonders, di po ba, ay siyang sumunod sa kanila, na siyang nagpatunay na tunay ngang sila'y mga sinugo ni Kristo. Amen. No, kahit yung sa yung John chapter 9, di po ba?
Okay? Kahit nung yung Acts chapter 3, di po ba? Sino nagpagaling doon sa lumpo na yon? Yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon Kristo ang nagpagaling doon sa lumpo na yon na nakalakad. Amen. Di ba? Pang-apat. Nandiyan pa tayo Pang-apat na objection. Talagang pag-ayaw, daming dahilan. Di ba? Si Moses, pag-ayaw, maraming dahilan. Pero pagka gusto, maraming paraan. Amin po ba? Ayaw pa rin yan. Nangangatwiran pa rin siya. Tumututol pa rin siya. Sabi rito, he complains that he is not a good speaker. Sabi sa chapter 4, verse 10 to 17. Sabi rito, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang iyong suguin? Para siya si Batman. Ba't ako? Ba't ako? Siya na lang. Hello, nandiyan po ba tayo? Tayo ba ganyan ang attitude natin pagka inuutusan tayo ng Diyos? Ba't ako? Mag-pray ka. Ba't ako? Si Batman. So, sabi, iba na lang. No? Sabi niya ganun. Dahil dito, nagalit si Yahweh. Iniinis na sa kanya si Moses. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam ko mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Tingnan niyo kausapin mo siya at sabihin mo sa kanya lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at tutulungan ko kayo, tingnan niyo higit sa lahat tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang yung dapat gawin. Siya magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. Purihin po ang Panginoon. Amen. No, sabi ni Kristo din sa kanyang mga alagad, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. No? At huwag kayong matakot sa inyong mga sasabihin sapagkat ang Espiritu Santo na sumasa inyo ang magsasalita para sa inyo. That's the work of the Holy Spirit. Amen? Amen. Nandiyan po tayo. Amen. Glory be to God. So yun din. Wala namang nagba-ilang yung senaryo, paraan. Pero the same God, na siyang nangakong sasama sa atin, yung sinabi ni Kristo, remember, I will be with you. Di po ba? Until the end. Di po ba? Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mga panahon. Alam niyo yung advantage na yun? Kapag kasama mo ang Diyos, lagi tayong lamang. Sabi mo nga sa katabi mo, pag kasama mo ang Diyos, lagi tayong lamang. Nakahihigit tayo sa iba. Sabi, if God is with us, who can be against us? Di po ba? Sabi, huwag niyong katakutan ng pumapatay ng katawan at hindi kaya magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Ang higit nating katakutan ay yung pong kayang may kapangyarihan magbulid ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Walang iba kundi ang Diyos. Okay? Amen. So, kaya si Jeremiah, na nagkaroon din siya ng struggle patungkol dito sa pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Dito lamang sa Jeremiah chapter 1, verse 4 to 10, ito po ang kanyang naging pangangatwiran nung siya ay tinatawag ng Diyos. Jeremiah chapter 1, verse 4, sabi rito ang pagkatawag kay Jeremias, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Tingnan po yun. Hindi pa ipinaglilihi. Sabi, bago Amen po ba? At ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, gayon din ang naging batayan ng pagpili ng Diyos sa atin. Okay? Yun din naging nayunin ng Diyos sa kanyang pagpili at pagkakahirang sa atin. Napakasarap, Kasi dami-dami ng tao rito.
isa tayo sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Amen. Kasi many are called, but few are chosen. Di po ba? Ang salamat sapagkat hindi lang tayo tinawag, kundi pinili pa tayo ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Okay? Kaya huwag kang tatalikod. Huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Okay? At ang sagot ko naman, Panginoon Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Okay? Yung bata. Alisin mo lang yung A, but apo, ako. Okay? So, nangatwiran siya. Si Moses, pautal-utal siya. Hindi siya masisi, di po ba? Kung ano nakakagawian niyang di po ba? Yun ang nagiging parang daily routine mo, di po ba? Hello? Nagiging part na ng lifestyle mo yun. Nag-aalaga ka ng kawan, siyempre, sususutan mo yun. Di po ba? Sa buong panahon ng 40 mga taon, gano'n ang lagi mong ginagawa. At kausap mo yung mga tupa. Ano po ba? Hello, nandiyan pa ba tayo? Ito naman si Jeremiah, ang niya, yung security niya, ay bata pa siya. No, pakikinggan ba ako ng mga matatanda? Di po ba? Hello, nandiyan po tayo. Kaya nga sinabi ni Paul kay Timothy, huwag mong bigyang daan na hamaking ka ni numan dahil sa ikaw ay bata. Okay? Marami rin tayong matuturunan sa mga bata. Tayong mga matatanda. Amen po ba? Ayan. Okay? Ayan. O, ayun sinabi ng Diyos sa kanya. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo ang lahat ng aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Alam niyo yung mga statement ng Diyos noong paman sa mga unang kanyang mga tinawag, hindi nagbabago. Amin po ba? Kahit sa mga panahon na kung saan ay siya'y tatawag ng kanyang mga lingkod, ay ganito rin, no? Ang kanyang magiging paraan ng pangungusap sa kanila. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Sa pagkatapos, inuwat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi. Amen? At sinabi ngayon ay ibinibigay ko na sa iyo ang mensaheng dapat mong sabihin. Ibibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen? So God told Moses, Aaron will be his spokesman. Pero ang manggagaling na mensahe ay kay Moses pa rin galing sa Diyos. Amen po ba? So, maging instrumento tayo, amen po ba, ng ikaliligtas ng mga tao sa ating sambahayan, sa ating opisina, sa ating mga kamag-aral, sa ating mga kasama sa pang-araw-araw ng mga hindi mananampalataya. Totoo, huwag tayong mapipilan. Huwag tayong pipilan ng ating mga guilt, ng ating pagkababa sa ating mga sarili. Ang mahalaga, tinawag ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Amen po ba? Kaya huwag tayong matakot. No? Mapabilang tayo doon sa malagim ang kasasapitan ng mga duwag. No? Yun yung mga duwag. Ayaw tumayo sa katwiran ng Diyos. Ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Amen po? Yan. So, ito rin ang sinasabi, pangungusap ng Diyos sa atin, bilang challenge din naman, dahil sa lahat, no, ng karamihan ng mga tao dito sa mundo, isa ho tayo sa kanyang mga tinawag at mga pinili. Kaya, yun natin yun na isang napakalaking pribileyo sa atin, nung tayo po ay makapaglingkod sa kataas-taasang Diyos, sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At anong ligaya rin kapag tayo nakapanghikayat ng isang kaluluwa. Sabi, ang isang makasalanan na nagbalik loob sa Diyos, libo-libong mga anghel nagsisipaggalakan doon sa langit. And that joy of salvation, no? Hindi lang yung recipient, kundi yung nag-share ang kapwa, mutually, na nakakaranas yung joy of salvation na yun. Totoo yan. Marami lang akong experience na, kaya ako sinasabing tahasan po ito.
Dahil mismo, nararanasan ng mga tao nakakapaghikayat ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Yung galak na yon, na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ng bagay dito sa mundong ito. Yung halaga ng salapi. Amin pa. So tayo man ay sinusugo ng Diyos sa atin, no? Sabi rito dito lang ako magwawakas, dito po sa Matthew chapter 28. Ilang sasag na talata sa atin, sinasabi ng Diyos. At ito ang sinabi niya, lumapit si Jesus sa sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya tumayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, turuan niyo sila ang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay? Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa halagang mensahe po nito sa aming personal at naniniwala kami na kung paano mo rin po kami tinawag sa ganang aming pangalan, sa ganang aming kakaibang karanasan ng iyong pagkakatawag sa amin, tulad ni Moses, Panginoon, ay pinatawag mo rin kami sa mga sandali pong ito sa ganang aming mga pangalan, Panginoon. At ayaw mo na kami ay magsuko ng aming mga buhay sa iyo, Panginoon. At ito ang susi, Panginoon, upang maging instrumento kami, Panginoon, ng iyo pong kaligtasan, Panginoon, para po sa mga naligaw, para po sa mga taong, Panginoon, maaaring nga sa aming paligid, maaaring mahal namin sa buhay, kaibigan, kamag-anak, at mga katrabaho, kamag-aral, sino man, O Diyos, Panginoon, ay tulungan mo kami na huwag kaming mag-atubiling ibahagi, Panginoon, sa kanila ang iyong pagliligtas, Panginoon. Sapagkat alam po namin, kapag pinagkait namin, Panginoon, ang dakilang mensaheng ito, Panginoon, para sa kanila, na wala lang ho naghihintay sa kanila, Panginoon, kundi ang walang hanggang kapahamakan kapag sila'y namatay sa kanilang mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng pasamin para sa mga kaluluwang ligaw na ito, Panginoon, upang magkaroon din ng pagsasakatuparan, Panginoon, ng yung mga sinabi na kapag lahin ay pangaral na mabuting balita sa lahat ng bansa at ito'y makilala at marinig ng lahat, Panginoon, sa kadarating ang kawakasan ng yung mga sinabi, Panginoon, ng panahon na ito, Panginoon. Hayaan mo, bilang katampatang aming pagsamba sa iyo, iniaalay po namin ang aming mga katawan, Panginoon. Gamitin po ninyo ang nalalabi po naming mga lakas, Panginoon, upang maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Huwag namin ubusin ang aming mga lakas lamang para sa mundong ito, Panginoon, sapagkat alam po namin darating sandali na kami manghihina, Panginoon. Huwag nawang masayang ang aming pang mga lakas upang magamit po ninyo para sa iyong kaharian. Binibigay rin mo namin, Panginoon, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Baguhin mo ang aming mga isip tungo sa makalangit na kaisipan, Panginoon. Karapat dapat, kapuri-puri, nakabibigay ng lugod sa iyo, Panginoon. Ginawa, Panginoon, ang aming laging nasa isip, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming mga kalooban, Panginoon, ay amin pong isinusuko, Panginoon, na mangyari ang iyong kalooban, iban sa aming kalooban, Panginoon. Kayo po, nawa ang masunod namin, higit sa lahat, Panginoon. Gaya ng iyong panalangin, Panginoon, na kahit yung saro na yon ay yung pinakausap sa iyong Ama, na mawala, Panginoon, at alisin. Subalit, sinabi mo pa rin, Panginoong Jesus, na wag ang iyong kalooban, kundi ang kalooban ng iyong Amang nasa langit, Panginoon, na maganap. Yun din po, ang aming pong panalangin sa mga sandali pong ito, aming Ama, mangyari ang iyong kalooban sa aming mga buhay personal, Panginoon, sapagkat yun ang higit na mas mabuti, pinakamabuti sa lahat, na mangyari at magaganap sa aming buhay.
Patawarin mo kami sa aming mga pagtutol, aming mga pagdadahilan, Panginoon. May mga maraming pagkakataon, kinatawag mo kami, inuudyukan mo kami, Panginoon. Subalit kami ay nagiging bingi, Panginoon, sa iyong tinig. Maring kami nagiging matigas, Panginoon, sa iyong mga pangungusap sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami patuloy ng isang puso, ating espiritong bukas, Panginoon, lagi sa iyong udyok ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, sa amin. Upang magaganap namin, Panginoon, ano mga iyong mga pinagagawa sa amin. Kailanman hindi mo magagawa ng iba, kundi tanging kami lamang po, Panginoon. Salamat din sa assurance, Panginoon, na ikaw ay aming kasama, Panginoon, sa lahat ng panahon at pagkakataon. Salamat po, Panginoon. Kami declare, Panginoon, O Diyos, ng aming tagumpay, Panginoon, bilang iyong mga tinawag, pinili, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Indeed, we are greatly privileged, Panginoon, na makilala po namin kayo, Panginoong Jesus, personal, sa aming pong buhay. Kaibigan, kung sa tarang iyong buhay, hindi mo alam kung saan ka tutungo kapag kinuha ng Diyos ang iyong buhay. Kung kayo magiging tapat sa iyong sarili, lahat tayo makasalanan, tayo patungo sa walang hanggang kaparusahan. Subalit, dahil sa kagandahan, pag-ibig ng Diyos sa ito sa atin, ay sinugo niya si Kristo upang maging kasangkapan ng kasalanan, upang tayo'y matubos sa ating pagkakaalipin sa kasalanan at sa ating tuluyang pagkapahamak. Kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin mula sa iyong kinalalagyan? Sabihin mo ang panalangin ito na manggaling sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, Panginoon. Pinagsisisihan ko po ito. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa, kapatawaran sa aking pong mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula ngayon, Panginoon, ang buhay ko pong ito, iniaalay ko lamang po sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang aking buhay, Panginoon. Palayain mo po ako, Panginoon. Pagalingin mo po ako, Panginoon. Baguhin mo po ako, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pagtanggap sa akin, Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. Panginoon, pagpalain po ninyo ang nalalabi po namin mga sandali pong ito. Panginoon, pinupuri ka namin at ito po ay aming maingat ay binabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.